ako gagastos ng pera para sa kanya. Wouldn't Leandro Montemayor make a strong president? Leandro Montemayor, a strong president? Baka ang ibig mong sabihin Leandro Montemayor would be a forgetful president. Napatunayan kung meron siyang Alzheimer's disease. Babayaran mo sinabi mo yan! Roxine, magtago ka na! Mom, would you kindly tell your husband to stop spreading lies about Dad? I'm sure they're not all lies. Siguro hindi naman niyo ako pupuntahan dito kung walang bahid ng katotohanan ang sinasabi ni Tomas, right? Hindi yun ang punto, Mami. Pinagpipiyasa na ng media yung pamilya natin. Don't tell me you're enjoying this. Whether I like it or not, I am not in control of Tomas' decision. After all, asawa lang naman ako eh. Oh, Mom, that is so ridiculous. Kailan ka pa naging ganyan? Wasn't it you who taught us that a woman has the power to make a king and break a king? Tomas was a king long before I met him. Ganun din kay Daddy, di ba? Ganun ka din sa kanya. Naging fighter ka till the end. Tapos ngayon kay Tomas Roxine, takot ka. Well, I guess I've just mellowed. Ano ba yan? Patingin niya. Bakit may basa ka dito? Wala. Natalsikan lang ako ng mantika yesterday. Pinagluto ko kasi si Tomas. Alam mo naman, hindi naman ako sanay magluto, di ba? You know what, Mom? The point is, kung ano man ang relasyon ninyong mag-asawa, wala na kaming pakialam dun. But Daddy's business is our business. Pag hindi tinigilan ng asawa mo si Daddy, huwag mong asahan na may pagkita pa kami sa'yo. Tatalikuran niyo ako dahil kay Leandro? At bakit? Hindi mo ba kami tinalikuran para sa asawa mo? The senator's While? Oh, he's here already. Good evening, Senator! Senator, isang question lang po. Ladies and gentlemen, please, one at a time, please. Okay, press Thank you. people, please settle down. We'll answer all your questions. Senator Montemayor, totoo po ba ang mga sinasabi ni Mr. Locsin sa kanyang interview? Sir, kaya niyo daw po itong patunayan and substantiate with the medical record. Ladies and gentlemen, you will have your turn to ask your questions. Yes. Senator, please. One at a time, please. Okay, you may go ahead, miss. Senator Montemayor, may Alzheimer's disease nga ba kayo? Kalokohan. This is nothing but black propaganda. It's a cheap trick by Tomas Locsin to discredit my capabilities. So, are you saying that Mr. Locsin is lying, Senator? Definitely. Tomas Locsin is a habitual liar. I remember you. Jeffrey Bustamante of the Standard, am I right? Yes, Senator. And this lovely lady over here is Miriam Enriquez of the Star. Yes, sir. And at the back there, if I remember right, is the newly remarried Jojo Lim of the Inquirer. Yes, sir. Jojo, we've gone a long way. Nag-uumpisa ka pa lang sa Inquirer nung ako naman ay nakalal sa pagka-mayor. Totoo yan, Senator. Thank you, Senator. You get the point I'm driving at? Now you be the judge. Do I look like a man with Alzheimer's disease? Definitely, bro. I haven't met this beautiful lady over here. Is this your first interview, Miss... Miriam Makasait, Senator. Bulletin editor for the past 5 years. I interviewed you 2 weeks ago. Hindi niyo po ba naaalala?
Yes, of course. How could I forget such a beautiful lady? Thank you. But I remember, Miriam, you had long hair 2 weeks ago. Yes, Senator. Now that you cut it short, you look ravishing. Akala ko tuloy you were a young movie star moonlighting as a reporter. Thank you, Senator. You flatter me, Senator. But if I may change the subject, ano po ang view nyo sa stay of execution kay Amores? Tamang desisyon ng presidente. The execution could have been an empty victory. But I will not give up hanggang hindi na huli ang mastermind sa kawalan hiyang nangyari. Then and only then will there be justice for me and my family. Narule out ba niyo ang posibilidad na mai-link natin si Locsin kay Amores? O kung wala man, hindi ba natin mapalabas na may kaugnayan sila sa isa't isa? Senator, I think that's risky business. Baka mag-backfire lang yan sa atin. You know, we know how a big man Tomas Locsin, he wouldn't dare put your house on fire. Dahil alam niya, pag ginawa niya yon, isa siya sa unang pagsususpetsahan. Okay, okay. Let's drop that angle. Balik tayo kay Amores. Hindi pa ba tayo nakakaisip ng paraan para pakantahin siya? Para paaminin at idawit niya si Alberto? Parang mahirap pa aminin si Amores. Mukhang nagkaroon sila ng areglo. Nabibigyan ng suporta ang kanyang pamilya habang buhay para tumahimik lamang siya. Bueno, ganito ang gawin mo. Puntahan mo si Amores. Alamin mo kung magkano o ano ang inareglo sa kanya ni Alberto. Kausapin mo siya. Sabihin mong dodoblehin ko kahit magkano, kahit ano pa man ito. Pero sir, ginawa na po natin yan 2 years ago. We did. Pero hindi umubra dahil talagang malaki ang takot ni Amores kay Alberto. But sir, I have some very good news for you. I'm sure you will like this information. Nakunan si Nestor ng mga taong nakatutok sa bahay ni Iluminada. Alam niyo bang pumupunta pala siya doon? Eto ho. Sino uli ito? Si Nestor ho, Senator. Oh, okay na ha. Uwi na tayo kay Mami ha. Fruits that. Sorry ha, pare. Hindi kasi nag-iingat eh. Sorry ah, kasalanan ko. Nagmamadali kasi ako eh. Perwisyo nga lang. Yung damage, hindi naman ganun kalaki eh. Huwag na natin paabutin sa insurance. Babayaran ko na lang. Hindi, sige. Huwag na. Papayos ko na lang muna to. Tapos, dadala ko na lang sa messenger. Talalang ko naman kung saan papadalhin. Madali rin kasi ako eh. Tatay, umuwi na tayo kay Mami. Hi, Charlie. Gusto ko parang dito ka na lang sa amin. Hindi pa pwedeng mangyari yun, Leandro. Gustong-gusto ko rin yung Alicia. Pero may mga bagay na dapat pa akong gawin. Lalo na ngayong alam kong tatakbo rin si Locsin. Dinaramdam ko, Alicia. Hindi mo na ako mapapatras ngayon. Sinasabi ko na nga ba, gusto mo ba talaga maging presidente? O nakahanap ka lang ng arena para kalabanin si Tomas Locsin?
Kaya nga kita pinapupunta roon. Para amu-amuhin mo si Luminada. Kumbinsihin mo siya na itigil na ang bangayan ng pamilya Montemayor. At huwag mo nang babanggitin ang galit ko kay Alberto. Senator, I'll try to do my very best, pero hindi po ako mangangako, sir. Kasi hindi ko po sigurado kung mapapakiusapan pa yung unang pamilya ninyo. Well, gusto ko lang malaman kung anong nasa isip nila. By their reactions, malalaman natin kung ano ang hawak nila. Elaine, ikaw rin ang may sabi sa akin. Sila ang una kong pamilya. Masakit man aminin, pero sa pagtakbo ko bilang presidente, sino sa dalawang pamilya ko ang iharap ko sa tao? According to the restaurant's lease, may 2 years pa ang client ko sa building. Yes, but that contract was made with the former owner of the building, not its current owner. Paid in full kami at walang ganyang clause sa kontrata. Hindi ko kasalanan yun. You should have insured yourself against this kind of situation. What you mean is, I should have insured myself against someone na katulad mo. Huwag mo sisisi sa akin yung pagiging irresponsable mo. Irresponsable? Carlito Valiente, you of all people have no right para tawagin akong irresponsable. Bakit hindi? Eh di ba kung kani-kanino mo lang naman iniiwan yung anak ko, na kaya sa ganun ay muntikan pang madisgrasya? Anak mo? Excuse me, pakiulit nga yung sinabi mo. Wala kang karapatan na akuin si Charlie. Dahil in the whole 3 years, meron ka na bang nagawa para sa kanya para matawag mo sarili mo na isang ama? Dahil pinagbawalan mo ako. Dahil sa pinagbawal mo yon, hindi pa ako nakikilala ng sarili ko, anak. Sinungaling. Walang ibang may kasalanan nun kung hindi ikaw. Bakit? Sino bang pumayag na ibang magdesisyon para sa kanya? Sino bang pumayag na makasal sa iba? Ako ba? Don't talk to me about being irresponsible, Carlito. And for your information, hindi kung kani-kanino ko lang iniiwan ang anak ko. Dahil di hamak na mas ama pa ang turing ni Charlie kay Rafael kesa sa'yo. Hindi lang kapal ng mukha niya, pero mo tawagin niya akong irresponsable. Eh naku, kung di ako talaga nag-walk out, masusuntok ko yun eh. Ang gulay hindi ina-overcook, ha? Laging hinuhuli yan. Okay? Rafael, nakikinig ka ba? Paano ako hindi makikinig sa'yo? Halos sigawan mo na tong tenga ko. Akala ko ba wala ka nang nararamdaman para sa lalaking yan? Parang apektado ka yata. Eh bakit naman kasi hindi ako magiging affected? Eh, ang sama ng ugali niya. Alam mo, I can't believe ka kung bakit ako nahulog sa lalaking yun eh. Baka naman hulog ka pa rin. Parang pinipigilan mo na yung sarili mo. Kaya ka nagkakaganyan. Ano? Sorry ha, pero hindi kasi lahat ng tao katulad mo na kahit anong mangyari hindi naaantig. Parati ka nalang kasing cool. Sana naman, kahit minsan, magka-feelings ka naman kasi ganyan ka parati. Parati ka nalang cool. Ano? Itutuloy ba yung sinasabi mo? Kaya nga ako pinapunta ni Senator Montemayor dito dahil sana kung pwede raw itigil muna ninyo ang inyong mga away because he has plans na makasama dun sa shortlist ng president para sa mga presidentiable sa election next year. And of course, kakailanganin niyo ng perfect family and a suitable first lady. And the perfect president's daughter. Not like the others. Bueno, Elaine, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo sa kanya na simple lang ang sagot namin ni Ernestina. Ibibigay namin sa kanya kanyang request.
kung ibibigay din niya ang kaisa-isa naming demand. And what is that, if I may ask? Itakwil niya ang mag-inang Alicia at Rosa Camila. And for good. And make sure that you tell him that that is a demand, not a request. Dahil kung hindi niya gagawin ito, we're going to sue him for concubinage. At pag nangyari yun, matatanggal siya sa shortlist. So what will it be? Bye-bye Rosa Camila and Alicia? Or bye-bye presidency? Wala silang karapatan na hingian ako ng ganun demands. Hindi ko sila kailangan. I will be elected president without them. Leandro, please, uminahon ka naman. No deal! Hindi ako papayag sa kondisyon na maginang yan. To hell with them! Leandro, tama na. Tamo, magkakasakit ka pa niya ni Elaine. Tubig at gamot, please. Yes. Maayos din natin to. Leandro naman kasi I'll be straight with you. I have chosen you as one of the 3 being considered as a standard bearer. I cannot tell you how honored I am, Madam President. However, I must also tell you, dapat mong malaman na si Tomas Locsin has been chosen as well. Well, as they say, may the best man win. napakalungkot naman tong future president na ito. Alicia. Bakit, Leandro? Kilala ko yung tono mo. May nangyari bang masama sa usapan niyo ni Madam President? Nasa kanya raw ang boto ko. Sabi niya, ako raw ang karapat-dapat na sunod na presidente ng Pilipinas. Kaya lang ano? Naku, magiging presidente na ng Pilipinas ang asawa ko. Kaya lang, may inilig siya ng isang bagay. Isang bagay lang naman. Yun pala, isang bagay lang. Ano yun? Dapat daw. Panirahan sa akin ang una kong pamilya.